Sawang-sawa na nga akong mamura ng sugar daddy ko, kaya magdadriving lesson ako. Mainam na rin to para sa relasyon namin. Malapit na kasi kaming maghiwalay dahil pikang-pika na siya sa pagtuturo sa akin. Kaya naman nandito ang smart driving para graduate na ako sa pagiging kamote. At tinuturo na sa akin yung mga basic na dapat kong malaman. Sana talaga mare, hindi ako mamura ng instructor ko. So since first day po unang araw, pagsakay ng sasakyan, ilalak natin yung ating pinto for safety. Alin po nga yun? Ito? Opo. So yan yung una natin ginagawa pagsakay ng sasakyan. And after that, yung upuan naman. So dapat po komportable tayo sa upuan. Pagka po masyado siyang malapit, ang tendency malakas tayo mag-brake and malakas din tayo mag-gas, ganun yun. Kung napapansin nyo iba, ano sila, yung sudden stop, yung hindi ba smooth yung pag-stop, masyadong malapit yung upuan nila. Kaya dapat yung comfortable. Opo. So dapat try mo siyang i-press yung preno mo. Malayo. Malayo, ano? So move forward po natin. Ano sa tinuro ko kanina. Nako. Ano po ba ito Para pag... ano man po yung mangyari. pag nabangga po, babalit. Di pwede ka daw murahin nandiyan yung ano. Asan po dito? Sa tapat po ng pangalan niya. Baka po pwedeng murahin yung ibig sabihin nito, ha? Hindi ha. Ma'am, siguro din ko lang baka po nakainom kayo. Hindi naman po. Hindi Hindi po. kagabi lang. Alam niyo ba na under Republic Act 10586? Yun ako, babasahan ka agad. Basahan na Republic tayo. Act 10586 Drunk and Driving Act. Oo. Meron po kasi akong baong breath analyzer. Ayun. Sige nga, nasan ba nasan? Okay, so dapat po yung heel natin naka-floor lang. Ganun po. Ano po sa tapat po nitong preno? Actually, pagitan po. Oo, kasi medyo malayo. Malalayo kayo sa accelerator. Okay. So, press mo siya ngayon to start. Ito yung nakapatay. Ngayon, hindi siya i-start nang hindi ka nakapress sa preno for safety. Then, press mo siya ulit. Yun. So, after mo ma-start ang engine, ang susunod na gagawin ho natin, side mirror, dapat proper. Kung mapapansin nyo, una mo natin kinuha yung layo ng upuan, susunod yung mirror. So, ang proper adjustment po ay dapat nakikita ho ninyo ng 10% yung body ng car. And the rest, kita outside. Yung likod. Opo, yung likod ng 100%. 100%. Makita yung windshield natin sa So after po natin ma-adjust ng tama yung ating side mirror, ang susunod na gagawin natin ay seat belt. Yun ang pinaka-huli. Naku, sanay ka na passenger, ano po? Dito ka naghahanap eh. Tapos dito sa right. Pero balik natin sa gitna. At para malaman mo kung nakagitna na kasi nandun yung kamay mo. So if you're on a highway driving, ma'am, given na if you're on a highway, you are traveling fast. So, pag highway po, we strongly suggest dito 820. Why? Kasi sa highway mabilis ang takbo. So, dapat firm po ang ating manibela. Hindi siya magalaw. Sa posisyon na yan, ma'am, kung mapapansin mo, very limited ang galaw niya. Hindi siya lalaki ng galaw. So, at saka more relaxing siya. At again, given din na pagka highway driving, long driving po yan. So, more relaxing. So, nangangawit ka, okay lang pansamantala. Pero balik mo dito kasi safe siya, hindi siya gagalaw ng malaki. Yun yung reason why. Ha? Okay. So, ngayon, ang tamang pag-ikot naman ho, yung ginagawa ng iba, di ba, nako one hand, gano'n. Hindi po yun proper. Ang Ano proper po po ganito, bend sa left. Ganun ma. Sige ma. Then, left hand should go over sa right dito. Yung kaliwang kamay mo. Gayahin mo ako ha. Pag bend, yung kaliwang kamay sa ibabaw. Yun. Tapos balik po siya dito sa kanan. Tapos 10-10 din ang balik niyan mga pa. Kung mapapansin mo yung iba dito eh. Yung gumaganon. Opo. Apo, hindi siya proper. May nagturo nga po sa akin, bugok, nakaganon eh. Bugok po yun. Ay sabi ko, doon ka kukuha sa gitna. Wala namang kayong binabanggit. Kaya lang umamin na si Sel. Ang sabi ko, Ayaw nga niya, sir. Ayaw niya makinig sa akin. Gusto niya yung nagkukros yung ganun niya. makikinig po tayo. Minsan po yung bugok tama. Sabi ko sa kanya, magkukros yung ganun Hindi niya. po lahat ng bugok ay Oo, mali. di ba? May napipisa, boss? Yung ibang bugok. Ituturo ko sa yung pedals. Dalawa, paano siya gamitin. So dapat, yung gas natin, gagamitin mo yan lamang to increase and decrease the speed.
Yung brake ay gagamitin lang natin for it to stop and to slowing down. Ang tanong kasi, sir, gaano kadiin or gaano lakas yung pag-press ko ng brake? Nakadepend po yun sa movement ng car natin. Siyempre, kung mabagal na ang takbo natin at hihinto, mahinang preno lang kailangan natin. So, pero kung mabilis, depende kung mabilis yung takbo mo at kailangan mo pababain lang siya. So, i-feel mo lang yung pag-press. Pag na-feel mo na nag-slow down based doon sa speedometer natin, enough na yun. Ngayon kung hihinto tayo at kailangan dagdagan, diin lang tayo ng konti. Okay. So ngayon, ito yung ating shifting gear lever. Sa shifting gear lever po, meron diyang P, R, and D. So ano yung P? Park, Park. R, reverse, and neutral, D, drive. drive. So ito pong park, naka-stay tayo dyan, iwanan sa sasakyan. P, kung aatras, lagay natin sa. Reverse. At kung neutral, walang naka-engage sa gear sa N. Mag-move forward, dapat saan tayo pupunta? Drive. D. Ito po, pag nilagay natin sa D, naka-engage na agad siya eh. So, pag inalis mo yung preno niyan, mag-move. Release mo yung brake po. Okay. So, since hindi siya umandar, meron ka pang isang kailangan gawin. May makikita ka nakailaw na letter P. Meron naka-red na P. Ayun o, handbrake. Yung handbrake. Ayun. Oo nga, be. Ito yun. Park. Ito po. Press mo siya. Ito yung pinaka-ano niya. Opo. Ang tawag po dyan, Ganun na niya. parking brake kasi press mo siya. Actually, nasanay lang tayo na tawagin siyang, na Handbrake. handbrake kasi ginagamit natin ang hand to engage. Kaya handbrake. Pero ang tawag po doon po, ma'am, ay parking brake. Nasanay lang tayo na gamit mo ang hand, kaya nasanay tayo na handbrake. So, ito po, hindi na siya handbrake. Kasi ang gamit mo, finger, kaya ano na siya? Finger brake. Ay, hindi na siya finger brake. Push brake. Ay, yan tayo eh. Brake ba? Push brake. Wala akong finger brake, ma'am, ha? Parking brake, P eh. Opo, kasi po sabi niya finger. Finger nga naman, P eh. P. Hindi F eh. Now I know. So, kaya ako po minsan nakikinig din po kasi si Janty. So, ibig sabihin, yung P po pala ay Finger. Oo. sige Binago po. na eh. Paki-finger po itong press po yung finger brake, ma'am, para to Hindi engage naman po F yan. yan eh. Pa-pull. Ito naman Yan yung po to yung stop. engage. Nakakapit po yan. To disengage po yung parking brake, ipe-press nyo yung button using your finger. Ayan. Kumama na. Okay, so una, lagi po tayong makikinig sa sinasabi ng instructor. Tama po ba? Tama ba yun? At saka Makinig ng ka daw ah. ating- ng At yung mga instructor po, huwag nagmumura sa Hindi po. student. Maliban na lang po kung asawa. Kung asawa kasi, Ali yan ano. May part 2 pa yan, Mare, kaya abangan nyo na lang yung mga kabobohan ko. Doon nyo na malalaman kung mamumura ba ako ng instructor ko. Medyo lugi lang ako ngayon dahil pinagtulungan nila ako ng sugar daddy ko.